Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Russian Embassy, ipinagtanggol ang pagdaan ng kanilang submarine sa EEZ ng Pilipinas. Dumepensa ang embahada ng Russia sa Pilipinas matapos na namataan ang kanilang submarine sa karagatang sakop ng bansa. Ayon sa pahayag ng Russia Embassy, na walang nilabag na international law ang ginawang pagdaan ng submarine nila sa West Philippine Sea at Exclusive Economic Zone ng bansa. Nakasaad aniya sa 1982 UN Convention on the Law of the Sea sa Exclusive Economic Zone na lahat ng mga sasakyang pandagat maging submarine ay maaring magsagawa ng freedom of navigation. Gaya aniya ng ilang mga sasakyang pandagat na ang kanilang submarine ay mayroong karapatan sa innocent passage. Magugunit ang ikinabahala ng mga opisyal ng bansa, maging si Pangulong Ferdinand Marcos ang pagdaan ng submarine ng Russia. Nakilala lamang ng Philippine Navy ang submarine sa pamamagitan ng radio inquiry kung saan pauwi na ang submarine sa Vladivostok matapos ang isinagawang naval drill sa Malaysia. Matapos na makita ang nasabing submarine ay agad na nagpakalat ang military ng kanilang Navy ship at Air Force jets para bantayan ang submarine. Samantala, martial law sa South Korea, binawi mga Pilipino sa Sopor, walang dapat ipangamba, ayon sa Philippine Embassy sa Seoul. Walang dapat ipangamba. Iyan ang pahayag ng Embahada ng Pilipinas sa Seoul matapos bawiin ni South Korean President Yoon Suk-yeol kahapon ang pagpapatupad ng emergency martial law, alinsunod sa pagtutol ng National Assembly. Ayon kay Ambassador Maria Therese Dizon de Vega, balik normal na ang sitwasyon sa naturang bansa at maaari pa ring bumiyahe ang mga Pilipino papuntang South Korea. Kaugnay nito, tiniyak rin ni Ambassador Dizon de Vega na patuloy ang pagbabantay ng embahada sa kalagayan ng mga Pilipino sa Sopor. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 10 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 11 AM edition.